patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Narito na ang dapat nating abangan sa FPJ Batang Quiapo ngayong araw. Kinausap ni Aling Rita si Edwin at sinabi nito na parang natutuwa ka pa yata na ikakasal ang iyong kapatid na si Mocha. Subalit sinabi ni Edwin na wala namang problema sapagkat mayaman yung taong mapapangasawa ni Mocha. Samantala, pinuntahan ni Teban ang kanyang mga kaibigan na sina Kidlat upang pabalikin na muli sa kanilang grupo. Subalit sinabi ng mga kaibigan nito na hindi sila babalik hanggat si Edwin ang namamahala rito. Sinabi ni Edwin kay Teban na bakit kailangan mo pang pabalikin si Kidlat, gayong sinira nila ang tiwala mo, maging ang tiwala ko. Kung kailangan natin ng mga tao sa grupo, ay kukuha na lamang tayo ng mga bago para pagpatuloy ang ating negosyo. Dangan nga lang, negosyo na lang din ang pinag-uusapan, ay sinabi ni Teban na kung maaari ay isama na sila nang makilala nila ang supplier ni Edwin. Kaya sinabi ni Edwin na sige, bukas maghanda kayo at isasama ko kayo. Samantala, sa kulungan ay pinipiga na itong si Tanggol. Sinabi ng dalawang pulis na pagkakataon mo nang magpaliwanag boy, sapagkat kapag hindi namin nagustuhan ang iyong isasagot, ay hindi mo rin magugustuhan ang gagawin namin. Nag-umpisa na ngang magtanong ang mga pulis at sinabi nito, kaninong droga ang dala nito? Sumagot si Tanggol, hindi po namin alam na droga ang laman ng bag nito. Magsabi ka ng totoo, kung hindi ay tutuluyan na kita, ang sabi ng isang pulis. Subalit sinabi ni Tanggol na hindi ako natatakot sir, sapagkat pulis din ang aking ama. Walang pakailam ang iyong ama sapagkat siya pa nga ang nagpakulong sa iyo. Kaya kung ako sa iyo, Tanggol, aaminin ko na ang mga kasalanan ko. Yan ang sabi ng mga pulis kay Tanggol. Nagmatigas si Tanggol, nagmatigas siya na hindi niya alam na may lamang droga ang laman bag na dala nila, pati ng attached case, sapagkat pumasok lamang sila sa trabahong ito na hindi nila alam kung ano ang laman ng mga iyon. Sapagkat kailangan ng kaibigan nila ng pera, kung kaya pumasok sila sa trabahong iyon kahit hindi nila alam kung ano ang laman ng kanilang mga dala. Samantala, napanood na ni Kakbo na nakulong na si Tanggol, kung kaya't nag-aalala sila na baka si Tanggol ay magsabi sa mga pulis at ituro sila. Subalit sinabi niya sa kanyang mga tauhan na huwag muna itong patayin kung hindi pa naman nila sigurado kung sila ay ituturungan nito. Samantala dinala nga si Tanggol sa kanyang selda at doon ay nagkasama-sama na nga sila ng kanyang mga kaibigan. At sinabi ng mga kaibigan sa kanya na Tanggol, akala namin ay patay ka na. Noon ay nagsabi ang iba na Tanggol, paano ka nakaligtas? Ang sabi naman niya, siguro ay hindi ako napuruhan. Dalawa lang yan Tanggol, siguro hindi ka masamang damo, umahal ka lang talaga ng Diyos, kaya nabuhay ka pa. Dito'y nag-usap-usap at humingi na rin ng tawad ang kanyang mga kaibigan sa kanya, sapagkat ang mga ito'y natakot kung kaya't isinuplong at itinuro nila si Tanggol. Hindi naman nagdalawang isip si Tanggol na patawarin ng mga kaibigan sapagkat sinabi niya, kung tutuusin ako lamang talaga ang may kasalanan dahil ako lang ang may kailangan ng pera para itulong kay Mocha. Humingi rin siya ng tawad sa kanyang mga kaibigan sapagkat nang dahil sa kanya ay nadamay rin ang mga ito. Dito ngayon nalungkot na ang buong grupo, maging si Tanggol, sapagkat alam nila na malabo nang sila'y makalabas sapagkat malaking pera ang kanilang kinuha. Dito ngayon nalulungkot na sila sapagkat patong-patong ng kaso ang kanilang kahaharapan at maaaring kapag dinala sila sa city jail ay mas lalo na silang mahihirapang makalabas. Sinabi ni Tanggol na wala na tayong magagawa, nandito na tayo. Lakasan na lang natin ang loob natin at huwag tayong mawala ng pag-asa. Samantala, dinalaw na ng pamilya ni Tanggol si Tanggol sa kulungan upang palakasin ang loob nito. Sinabi ng kanyang ina na hindi siya titigil hanggat hindi si Tanggol magpalabas. Kung kaya't ang
nagsabi at patawarin siya sa lahat ng kanyang mga nagawang kasalanan, maging sa kanyang ama at sa kanyang kapatid ay humingi siya ng tawad. Kaya naman kapit lang mga pambansang teleserye ng sambayanan ang FPJ Batang Quiapo.